Mapagpalang araw mga masters, mga lodi, mga bashers ko diyan. Shoutout sa inyong lahat, 'no. So, di ko alam kung umaga o gabi sa inyo, 'no, sa ngayong araw. So, dito sa'min kasi maaraw pa, 'no. So, ngayon meron tayong presentation about dito sa impulse relay, 'no. So, ito ay ginawa ko sa PowerPoint. Sabi ko nga ito ay part 4 naman ng ating, impulse relay, explanation kung papaano. Ngayon wa-wiringan naman natin siya through dito, dodrawingan natin siya. So, ido-draw ko na lang, hindi na ako maglalagay ng mga hindi na ako mag-insert ng line. So, meron tayong circuit breaker, may impulse relay. Kita nyo, nandito A1, A2 niya. Itong push button na to guys, itong sa switch ng ilaw is ano to, momentary. Pag pinindot mo, bumabalik siya, no? Hindi siya nag-holding, no? Kasi nga momentary siya, is spring type siya. So, pag binitawan mo, mawawala rin yung contact niya. And then, meron na rin tayo rito sample ng ilaw. So, ngayon, start na natin siya ng wiringan, no? At least drawing lang para makita nila. So, ngayon, sa Pilipinas kasi, siyempre, nasanay ako sa line 1, line 2, no? So, line 1, line 2 ginawa ko. So, line 1 natin, gagawin natin red. So, kumbaga, lang, color coding muna tayo, red sa line 1. Kita nyo, nilagyan ko ng line 1 yung breaker. Then, after ng line 1 na yan, pupunta naman tayo dito sa baba ni breaker. Susuplayan natin ngayon to si normally open ni impulse relay. No? So, meron na siyang supply dyan from line 1. And then, si switch din. No? Punta siya kay switch. No? So, lang tayo dyan. No? Ganyan. Ngayon, si line 2 naman, black color. So, gawin natin black naman yung line 2 natin para color coding lang. Line 2. So, line 2. Ang line 2 natin, pupunta na kay A2. No? So, A2. So, wala naman tayong bus bar kasi naka line 1, line 2 lang tayo. So, pwede rin tayo mag-direct galing dito papunta sa ilaw, ng line 2 ng ilaw. No? So, ilaw. Line 2 ng ilaw. Yan. Ngayon, yung magiging out nito, magko-contact siya ng normally close. No? Magiging normally close siya. So, yung dito sa ilalim niya na contact point na open, magko-close yan. So, meron yan terminal sa ilalim na yan. Pupunta ngayon yan dito sa ating ilaw. No? Ayan. So, punta tayo sa ilaw natin. No? So, normally, o-open natin yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Simple lang, no? So, ngayon, itong switch naman natin. So, may line 1 na yan. Pag yan ay nag-push ka dito, so, pag nag-push ka rito, pupunta yan ngayon kay A1, no? Punta siya rito kay A1. Ngayon, itong isang naman, ganun din. So, ito, yung kabilang side nito, dito na rin dinadaan yan. So, naka-contact tayo dyan. So, parang parallel ka lang sa kanya. So, halimbawa, yung hagdanan ninyo, 3-way na. So, hindi kayo magti-3-way. Yan na lang gagamitin nyo. So, meron kayong gusto nyo magdagdag ng, ng button, no? So, halimbawa, 3 kwarto, no? Yung isa gusto rin ng, sa kwarto niya, ng may sarili siyang switch para sa ilaw sa hagdan nyo or sa salas nyo. So, copy muna natin to, no? Paste natin. So, ayan, may switch na naman tayo. Nadagdag tayo ng ilaw. So, ang gagawin mo lang, is easy lang. So, jumper ka lang galing doon sa kabila. Kukonek ka lang dito. Susuplayan mo ngayon dito sa kabila mo. No? Sa kabilang ilaw mo. Sa switch pala, sa kabilang switch. No? Then, ganun din. Pupunta na rin siya dito sa kabilang side. So, ngayon, pag nag-energize yan, dito sa A1 na to, syempre, yung contact point nito, dito siya pupunta sa ilalim. Susuplayan niya na ngayon to para mag-ilaw tong ating ilaw, no? Para magkaroon ng supply itong ilaw. So, ang line 2, nakarekta pupunta kay A2. Then, nag-jump lang tayo papunta dito sa ating ilaw, sa kabila, sa receptacle, no? So, si line 1, pumunta dito sa normally open ni impulse relay. Then, pumunta sa switch, no? Nag-jump sa switch. Then, pag in-on mo yan, magkakaroon ng contact dito. Pupunta rito kay A1. I-energize na ngayon to si impulse relay. Siya ngayon yung magbabato ngayon ng signal dito na mag-on.
Then again, pag pinindot mo ulit, another one, so mag-off naman siya. So ganun lang lahat ng trabaho niya, napakasimple lang no, ng sirkito natin. So sana nasubaybayan yung mga master yung ating simpleng pag-wiring ng ating impulse relay, no? So pwede ka magdagdag ng ano diyan ng switch as long na gusto mo, 'di ba? So paramihin mo ng paramihin kung gaano karami yung kwarto niyo, nasa sayo na 'yan. So yan lang yung pinaka basic principle ni ating impulse relay, no? Napakadaling gamitin. So, yan lang mga master. Maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit konti. Thank you. Bye-bye.